pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat at siyempre po tayo po ay nagpapasalamat na kayo po ay maayos at masasamahan niyo po ako. Ako po inyong lingkod si Dan Andrew at patuloy po na ang aking dalangin ay sana po ay maayos ang inyong kalagayan, sana po ay wala pong nagkakasakit sa mga kapanahonang ito. At bago po tayo magpatuloy, siyempre konting pagbati muna at pagbigay pugay. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig natin dito sa Kalakhang, Maynila, dito po sa 702 DZAS. Magandang araw po sa inyong lahat. Gayon din sa 1233 DYVS dyan sa Bacolod. At siyempre ang ating mga tagapakinig dyan sa South Cotabato sa 1062 DXKI. At up north dyan po sa Santiago, Isabela sa 1143 DZMR. No? At ganun din po sa ating mga kaibigan at kababayan dyan po sa Cagayan de Oro, sa CDO, sa 103.3 FM, The New J Radio. At ganun din po sa ating mga kaibigan dyan sa Quezon, Palawan sa 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. At kung kayo naman po ay nakikinig over the internet, syempre sa ating febc.ph, sa ating website, gayon din sa 702 DZAS FEBC Radio TV over Facebook Live. At kung kayo naman po ay nakikinig dun sa ating streaming app, yung ating FEBC PH stream, pwede po kayong makinig doon. By the way, okay na po yan sa iOS, so pwede nyo na pong ma-download sa Apple Store at sa Play Store ng Google. Maganda pong mapakinggan nyo naman ang lahat ng mga stasyon natin, kasama siyempre yung ating programa. At para po dun sa bago pa lamang dito sa ating ehemplo, ang ating palatuntunang ehemplo po ay nakikipag-usap sa mga kapilipino natin na nagpapakita ng galing tapos nagwawagayway ng kagalingan ng Pilipino. Maging ito man ay individual o di kaya na may organization. At kaya po tayo po nagpapasalamat. By the way, for this particular episode, tayo po nagpapasalamat dun sa ating nakausap, si Amiel Lopez, na if you remember, founder po ng Project Jezabel doon sa Davao, no? Dahil siya po ang nagbigay ng recommendation sa team natin para maitampok naman po ang organization sa pagpupugay natin dito sa Ehemplo. At ang ating pong tinutukoy ay walang iba kung hindi si Jaira Bueno. Si Jaira Bueno. At nakatutuwa po kasi high school pa lang po ito. Vice President for External Relations ng YTech. Ano ba yung YTech? Youth for Women in Technology. Ayan si Jaira po ay isang student ng Philippine Science High School main campus focusing on biology, chemistry, and engineering. At ito pong YTech ay isang youth-led non-profit organization founded by a 16-year-old Audrey Pe noong 2016. At ang kanila pong pakay is to educate, inspire, empower the Filipino youth to break gender barriers and use technology to make a difference in society. Siyempre po, pagka ganyang mga millennials, yun ng social media, yung new technology na po ang kanilang ginagamit. At nakatutuwa dahil ginagamit sa mabuti. Kadalasan po ang iniisip po natin, abay yung social media, hindi maganda. Naku, hindi po. Pagka po ginawa sa tama, naku, malaki pong magagawa. Yung YTech po, naniniwala po sila na dapat magbigay ng pagkakataon sa mga underprivileged students para sa access sa technology. Naku, lalong-lalo na with the blended learning now,
importante po ito yung tech education so that they can create and innovate regardless kung saang mang lugar sila ng society natin, mayaman o mahirap, babae, lalaki, wala pong kinikilalang gender, sabi nga, no? Tapos YTech has directly impacted over 1,000 students in and out of the Philippines, at lalo pa pong yung kanilang blog, no? Meron silang YTech blog, at ito po ay nagkaroon na ng 44,200 views over 100 plus countries. So talaga pong nagagamit po itong ginagawa nila. So in 2019, ito pong YTech was recognized as one of the 10 accomplished youth organizations. Ito yung sinasabi nating tayo sa National Capital Region dito sa Pilipinas. Kaya po maganda na namang kwentuhan ito, at talaga pong nahahalata lang na tayo po ay nagkakaedad na dahil kababata na po ng ating mga kinakausap. So wag po kayong aalis, dito lamang po kayo sa ating palatuntunan dahil makakausap po natin si Jaira Bueno, ang Vice President for External Relations ng YTech, dito lamang sa Ehemplo. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393, BDO Savings Account Number 0041503668783, at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. At tayo po ay nagbabalik ngayon sa ating palatuntunang Ehemplo, at tulad nga po ng sabi ko ay kasama natin si Jaira Bueno, at siya po ang nag-start ng YTech, at nandito po siya ngayon, at siyempre bigyan po natin siya ng pagkakataon na bumati muna. Jaira, go ahead. Magandang umaga po. Actually po, it's Jaira Bueno, and I'm the co-VP for External Relations of YTech Manila.
Okay, naku talaga naman. Alam mo kasi pagka ganyang may edad na hindi ko na. So it's Jera and WeTech. Ayan. Yes. Okay. So why don't we start? I mean, I was just surprised na kasi sabi nga na nakausap namin si Amiel at si Amiel yung nag-recommend sa iyo. Sabi niya ganon. Sir, kung nai-impress na kayo sa ginagawa ko, merong mas bata pa sa akin. And I hear you're 17 years old and even yung nag-start ng WeTech, si Audrey Pe is also very young when they started. So siguro just a background, how did you start? Paano ba nagsimula itong women empowerment as far as technology is concerned? Oh, so actually, WeTech started as a blog po by Audrey Pe. And before, parang nagsusulat siya about the women in tech. And she does the interviews and then we publish it in the blog. But right now, we're also handling the WeTCon and the WeTalks and roadshows. That's like the events that we have towards women empowerment also. Okay. Now, question. How do you juggle this? Alam ko nasa Pisay ka ngayon, di ba? Sa Philippine Science. Tama ba? Yes, po. Yeah. So I just practice like a lot of time management. Okay. So I just juggle like with timeline. So basically, parang I dedicate almost 20 to like 30 hours per weekdays for WeTech. And then for 8 hours, it's for school and then other requirements. Okay. So it's really manageable naman po. Yan. So para po sa mga nakikinig nating mga young people, walang excuse Malinaw yung sabi ni Jera. Pwede niyong i-allot basta tama yung oras sa pag-aaral, pero pwede rin gumawa ng advocacy basta nakapasok dun sa timeline. Now, yung bang when Audrey si Audrey, how are you related with Audrey? So noong 2018 po actually, I joined WeTech because they opened their applications and I was grade 9. And then, like, before, nakikita ko na on the training pools and the competition na parang ako lang yung babaeng nandun. So, I saw there na parang may mali. Kasi parang ako lang yun nandun. Tapos walang ibang babae. So, at that time, na-realize ko may mali. Pero, hindi ko alam kung ano yung pwede kong gawin. Like, yung ginagawa ko lang at that time is, ini-invite ko yung mga friends ko na girls na, oy, gusto mo bang sumali sa hackathon na to or sa competition na to? Baka gusto mo sumali sa team ko para ma-encourage sila, ganun. Pero nung grade 9, nag-open yung WeTech ng applications. And nakita ko yung blog na maraming successful pala sa STEM na babae. So parang na-inspire ako na gusto ko rin talaga sumali. And I believe na isa yun sa factors kung bakit talagang gusto kong i-pursue na mag-contribute to WeTech. Because I believe in the mission vision na to educate, inspire, and empower the youth to break gender barriers and use technology to make a difference in society. Yeah, I mean, nung kasagsagan, I don't know if you're familiar with the tech company na naging sikat sa cellphones, yung Nokia. At one point, their number 2 person was a Filipina. So babae, magaling sa tech, magaling sa know-how. So talagang kung tutuusin nga pagdating sa technology, wala namang talaga dyan wala namang gender issue dyan It is really the capability, hindi ba? Yes, I agree po. Oh, now bakit nag-zero in si Audrey and you and ang WeTech dun sa issue ng women and technology? Dahil nga ba dun sa konsepto na ang technology panglalaki lang? Ganun ba yung idea nun? Yes po, kasi ngayon, pag tinanong mo kanyari ang isang bata kung sino yung idol mo kanyari sa field ng STEM, ang sasabihin nila is yung mga head sa Google, sa Facebook, kasi syempre sila yung mga sikat right now. Tapos parang konti lang yung nakakaalam dun sa mga women in STEM na marami naman talagang naiambag. Mm-hmm. So,
there we realized na kailangan talaga namin parang ikalat sa mga kabataan, sa mga kababaihan na pwede na nasa STEM sila. Mhm. So kaya na-conceptualize yung WeTech as women in tech. Oo. Now, siguro gusto kong siguro marami ring curious na mga nakikinig sa atin na ito ay kasi parang ang lumalabas nagsimula siya in a high school environment, no? Dahil alam nga natin lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, kayo kayo na yung Gen Alpha eh. No, kayo na yung bagong kabataan and pretty much talagang nandoon kayo sa area ng social media, ng blogs and all that. Pero how is it na ito'y nagsimula while you are still in high school? Kadalasan, ito'y mga nagiging project or yung mga advocacy projects nangyayari pagka tipong nasa college na o kaya yung tapos na. Pero bakit kayo nasa high school pa lang talagang nagsimula na? What propelled Audrey and your group para magsimula nitong WeTech? So, basically kasi si Audrey yung nagsimula. Like, sa kanya, like, nung high school siya, parang nagsusulat siya. Like, mahilig siya magsulat for like newspaper and for her blog. Tapos, yun nga, nang nakita niya na parang walang masyadong women na binibigyan ng platform and to the world. So, through WeTech, parang kinonceptualize na, we can give them a platform. Tapos doon na po nagsimula na may blog, tapos nag-branch out na to the events and to the initiatives. Okay. Could you, kanina may mga binanggit kang mga events. Can you parang lagyan mo kami ng latag? Ano yung, what the event, the title of the event, and then what that particular event does? Okay. So, we can start po actually with WeTalks because we recently concluded that last September 12. So, sa WeTalks, parang pinag-uusapan doon yung kung ano yung nagawa ng women in tech and women in STEM para ma-achieve yung UN Sustainable Development Goals. So yun po yung pinag-uusapan namin sa WeTalks. So, on WitCon naman, it's the biggest event and it's actually the first event of WeTech. So, WeTalk, parang WeTalks and then WitCon. Okay. Yes. It's the biggest and the first student-led women in tech convention here in the Philippines. So basically, parang pinagsasama-sama namin yung students and yung teachers and anyone na interested sa STEM and sa breaking gender barriers into one place para magkaroon ng talks, makinig dun sa mga speakers, at magkaroon ng workshops. And then we also have... Kailan nangyari yung WeCon? When did that happen? The first WitCon, if I'm not mistaken, kasi I entered 2018. So the first WitCon is 2018. Okay. I see. So ngayon, nagpapatuloy pa ba yung WeCon? Yes, we have actually planned a WitCon for next year. So watch out. So medyo 2020, under the pandemic, quiet muna. Actually po may mga WeTalks kami and then may online tech camp kami in the process. Okay. So there's WeTalk, then there's WeCon, and then what else? We also have online tech camp. So yun po ay para sa mga grades 7 to 10 para na students and para ma-expose sila in the field of STEM. Tapos dun po ay meron kaming mga workshops, tapos meron din kaming mga talks. Pero in this pandemic, it's just 2 hours per day for 5 days. So para talaga siyang camp for the students. And then we also have roadshow. So sa roadshow, pwede niyong i-invite yung WeTech or kami yung magpupunta dun sa mga schools nyo para mag-talk about women in STEM. Wow. Now, itong ginagawa yung camp na ito ngayon is like anybody can actually like tap you guys and then sige, kayo yung magiging speaker at kayo rin ba ang pipili ng speaker? How does that happen? For the online tech camp po, ang plan po ngayon is we invite schools. Parang we send them a form na like, answer this form for the students kung merong interested in our tech camp. And then, on our part naman,
we invite the speakers and pero yung mag-organize ng workshops is mismong WeTech members. Okay. That being the case, i-ano natin para makita ng mga tagapakinig natin kung paano nabubuo ito. So right now, yung Women in Technology ay naka-house ba ito sa Philippine Science High School? Hindi po. Okay, it's not a school. So saan based ang WeTech, and then who are those that are involved? WeTech is based, the main WeTech is WeTech Manila. But we have like branches around the world. So we have WeTech New York, WeTech Cali, WeTech Vietnam. In the Philippines, we have WeTech Baguio, Iloilo, and I think we also have WeTech Davao. So yes, we have a lot here in the Philippines and also around the world. So talagang sabi nga natin kinarir niyo na talaga itong WeTech, and it's like all over the place. How are you able to bring it together? Yan, yun naman ang tanong ko ngayon. Like ikaw, you're you're into external communications external relations as vice president. Saan naman nanggagaling yung ibang mga units, as it were, para tumakbo itong Women in Tech? So for the chapters, because we call them chapters, like yung sa mga ibang places, we have chapter coordinators that coordinates for all the places. So ayun, it was really great help na nandun din sila para all the events are aligned and parang nakatimeline kami lahat. Mm-hmm. As for WeTech Manila, we have external relations. So, ayun yung mga events, yung mga talks. Okay. Kami yung nag-handle nun. And we also have internal relations. So, everything na internally sa WeTech, like the members, and also the newsletter actually is part of internal relations. Mm-hmm. So, we just launched that yesterday. Oh, okay. Tapos, we also have, yes, so check our website or our Facebook page for the newsletter link. Well, since binanggit mo na, what's your website? How do they look for you? How do they get in touch with you for the newsletter and for information patungkol sa WeTech? I-promote mo na. So if you want to know more about WeTech and be updated for our future events and content, please do follow us on Facebook account WeTech and on Twitter and Instagram at WeTech.org. Mm-hmm. If you want to partner with us or maybe invite us to speak in your school about STEM and the future in the field, please don't hesitate to email us at info@wetech.org. Mm-hmm. We also have a newsletter launched yesterday and a community launch in the next month. So join us so we can educate, inspire, and empower the youth. Yes. So, by the way, para po dun sa mga nakikinig sa atin, yung WeTech po is WITECH, no? WeTech. Now, ano ngayon ang tawag to, Jaira, mayroon bang involvement yung mga schools dito sa ginagawa ninyo? Kasi this is primarily young people ang siyang nagpapatakbo. Mayroon din bang parang mga tumutulong na iba't ibang mga schools para either ma-mobilize o magsama-sama dun sa ibang activity ng WeTech? Actually, we invite the schools to participate in our activities and events. Mm-hmm. So parang yun nga sa roadshow, they either invite us to go there or we invite them to partner up with us for the roadshow. Mm-hmm. And for the WitCon and WeTalks, we actually branch out to the schools and we reach out to them kung may interested sa kanila, students man or teachers. We accept all na interested this STEM and for gender warriors. That's nice. Gender warriors. That's good. Now, dito ngayon sa present situation, school is going to open itong next month at we're still in this whole coronavirus pandemic situation. Ano ang meron ba kayong mga changes na ginawa apart from yung sinasabi mo na 2 hours na WeTech camp? Meron pa bang mga nakalatag for the next couple of months? So lahat po ng events namin, obviously online sila lahat. And
liit namin yung time. Parang kinocompact namin yung time para naman hindi kami nagko-consume ng sobrang daming bandwidth and data for the students. So, yun po yung mga plans namin as for now. Well, pagka ganyan ng usapan, talagang with the situation right now, everything is changing, di ba? Yeah. Nako, kausap po natin ngayon si Jaira Bueno. Siya po ang Vice President for External Relations ng WeTech or Women in Technology or Youth and Women in Technology. At napakaganda po ng ating usapan. Pero tayo po yung magbabalik at patuloy pa rin po yung ating kwentuhan with Jaira Bueno dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Huwag po kayong aalis. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Hingang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At tulad po ng dati, hinihikayat po namin kayo na bigyan nyo naman po kami ng, sabi nga, shout out dun sa mga kakilala ninyo na mga ehemplong Pilipino, yung mga nagwawagayway ng galing ng Pilipino, maging ito man po ay individual o institution or isang organization, para naman po makilala natin sila. At kung meron po kayong ganong mga tao, abay, simple lang po, pwede nyo pong i-post dito sa ating FB page yung kanilang contact number at yung pangalan nila para naman po maaari natin silang makausap. At kung hindi naman po, pwede rin po kayong mag-text sa amin sa 0917-572-1754. At this time, kausap po natin si Jaira Bueno ng WeTech at ito nga po ay Youth for Women in Technology. Sila po ay nag-encourage na walang gender biases pagdating sa larangan ng technology at ito po'y sinimulan sa level ng mga high school, mga young people at tinitignan po nga nila lalong-lalo na yung mga high school students na siyang nasa STEM program na nandiyan din ang galing ng mga kababaihan. Now, Jaira, just to go back as far as you are concerned, sabi mo nga sa iyong pagsisimula nitong nung nag-join ka nung 2018 ay you're trying to balance yung ginagawa mong advocacy and yung iyong pag-aaral. So right now, you're in what level now sa Philippine Science? Grade 12. You're already grade 12 and you're in the STEM program, I would presume. Yes. Yeah. Now, dito sa ganitong situation, ano naman ang supports na mayroon ka? In a sense, pagka tinanong ko yan, apart from your studies, dahil obviously ang iyong mga magulang ay nandoon magsusupport sa iyong pag-aaral, how are they naman pagdating naman dito sa WeTech? Also, they're really encouraging me po and very supportive on my activities, mapa in school man or outside school. Actually, sila yung mga naghahatid sa akin kung meron akong events and I usually repost kung ano man yung pinapost ko about WeTech because they really believe then na meron ng problema kasi hindi like equal sa yung tingin sa mga women in STEM. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, anong ginagawa sa isang Jaira Bueno
na makita mo na iyong mga magulang ay tumatayong supporters at sabihin natin mga cheerleader, yung mga si mama at si papa. Ano ang ginagawa nun sa isang Jaira Bueno? How do you feel about that? Oh, I feel actually all the love and support kasi I know I'm aware na hindi lahat ng parents na support yung mga anak nila dun sa mga advocacies nila. So I'm really thankful na they support me and they're actually doing their best to like understand what I'm fighting for, and they actually read a lot din dun sa blog. So I really feel the love and support. Kasi malaking bagay na pati yung mga magulang or even the teachers, I would presume, no, na malaking bagay na pati sila naiintindihan nila kung ano yung advocacy na pinaglalaban nung kanilang mga anak. Yes, I agree. Kung mayroong mga nakikinig ngayon, ano ang dapat gawin? Kasi kung kunwari ikaw sabi mo nga you're fortunate na yung mga magulang ay nakasuporta sa iyo. Kung ako ay isang hindi na ako millennial, ano? Pero kung ako'y kaedad mo at nakikinig ako ngayon, tapos medyo ang kanilang main concern ay medyo hindi sumasabay si mama o si papa dito sa aking advocacy. What can you tell them at this time? So, first of all, don't give up. Don't give up your advocacy just because other people don't believe in it. Kung ikaw mismo naniniwala ka dun sa advocacy mo, alam ko at alam mo na gagawin mo ang lahat para masabi to sa ibang mga tao, and then ma-inspire yung other people to do the same. So what I advise you to do is to educate your parents in a nice way. Kasi syempre, parents natin sila, so dapat may respect pa rin. So, alam mo yun, yung mga talk na kahit small talk lang, pakonti-konti about dun sa advocacy mo, para lang naman alam nila. And feeling ko kapag alam nila na talagang pinaglalaban mo to and makita nila na problema talaga siya, so, supportahan ka naman nila kasi nga parents mo sila. Mm-hmm. Now, that being the case, ano ang sa inyong pag-uusap nila Audrey and all the team members ng WeTech, ano ang parang pinakamalaking challenge, ano ang pinakamalaking hurdle na laging pinaglalaban ngayon ng WeTech? Isa sa mga challenges ay maraming tao na hindi naniniwala na isang malaking problema yung kawalan ng equality sa field ng STEM. At sa kahit anong field. Ang mga gender barrier na to ay nagiging hindrance para sa maraming batang gustong mangarap. At ito rin ay napapasa-pasa sa kada henerasyon kung hindi natin to a-actionan ngayon. So hinarap namin to sa pamamagitan ng pagpapatatag ng content namin at sa paggawa ng mga events at initiatives na talaga namang nagdudulot ng positive na effect sa buhay ng mga tao. So, may isa rin concern na nung nagsisimula pa lang is medyo doubtful yung mga tao and mahirap mag-spread ng word, lalo na kapag may event or may post kasi usually, they don't trust emerging youth organizations. But we faced it by establishing na trustworthy yung organization namin, by being transparent, being true to our mission vision, and having testimonies from people whose life we impacted. Mm-hmm. Pero, minsan nakakapagtaka na there is this parang, what do you call this? Yung sinasabi nga natin na parang gender bias, lalong-lalo na sa larangan ng, what do you call this? Science, technology, engineering, and mathematics. Yung nga yung STEM program. Well, in fact, nung ako ang nasa high school, yung mga kaklase kong mga babae ang magagaling sa mathematics at saka sa science eh. So, meron pa rin bang ganong problem at this time? At this time, actually, being in a STEM-centered high school, I noticed na most of the batches may 2-to-1 ratio ng boy-girls. Mm-hmm. So, kitang-kita talaga na mas marami yung boys na nasa STEM and mas konti lang yung girls na nasa STEM kahit sa high school pa lang. Mm-hmm. Although, kahit na konti yung mga kababaihan dun sa STEM program, I would presume nag-excel sila dun sa STEM program. Yes po. Marami po actually na nasa STEM program na nag-excel din actually.
Kasi most of the competitions and others, meron silang mga like women only para nga ma-promote yung mga women na gustong pumunta sa STEM. Mm-hmm. Ang hindi ko lang siguro kaya nga magandang i-educate mo rin kami at my age is like all the while akala natin at akala ng marami na wala na yung problema na yon kasi nga sabi nga nila the glass ceiling has been broken kasi nagkaroon na tayo ng 2 women presidents tapos marami na rin tayong mga women in technology and yet parang lumalabas na meron pa rin at kailangan pa ring patuloy na i-educate yung mga mamamayan na siguro lalo na dito sa Pilipinas. Yes, kasi kahit na meron na tayong progress right now, meron pa rin, malayo pa rin talaga yung kailangan nating habulin in the sense of equality in the field of STEM. Kasi kagaya nga ngayon sa Pilipinas, parang ang in-encourage na pumunta sa STEM is yung mga kalalakihan. Since nga math, parang sinasabi nila na yung STEM para sa mga lalaki yan. Tapos pag pumunta kami, mga kababaihan sa STEM, sabihin nila, bakit kayo nandyan? Ipang lalaki yan na field. Parang ganun yung laging atake sa amin kahit sa high school pa lang. Mm-hmm. Well, to a certain extent, nagkaroon din ng ganyan na lalong-lalo na in the 70s and 80s, noon namang nursing was presumed to be a woman's career. At yung pala, maraming mga kalalakihan that went into nursing, as a matter of fact, and are doing very well as male nurses. Di ba? Yes. Kasi parang right now, parang nililabel nila yung mga courses na ito pang lalaki to, ito pang babae to. Lalo na yung kunyari, culinary arts, pang babae daw to. Kasi kailangan marunong magluto pag nag-asawa. So parang yun yung mindset right now. And parang hindi naman siya dapat ganun eh. Kasi like, the courses doesn't have genders. So it's open for all. That's right. As a matter of fact, ngayon nga, when you go into vocational training, one of the top, or several of the top welders are women. At ang sabi nga nung TESDA mas malinis nga daw mag-welding ang mga babae. so hindi talaga and then I think maganda yung sinabi mo walang gender bias yung subject itself. Kahit sino yan, basta kaya mo at napag-aralan mo, magagawa mo. Ngayon, dito naman sa J-Rap, dito naman sa inyong moving towards kasi you're going to be finishing school and after that, you're going to be moving into college. Meron bang yan? So, sabi mo nga, hindi nga naka-base yan on a high school level. Nangyari lang na mayroong advocacy within the high school program. Pero nagtutuloy yung WITEC, I would presume, kahit nasa college and even after school. Yes. Actually, the WITEC as an organization accepts youth up to graduates, like college graduates. So, yun yung age na tinatanggap in the organization. But when you're like older than that, pwede ka pa rin naman makipag-partner sa amin kung may mga events. And like attend our events din also. Okay. Akala ko hindi na ako pwede mag-attend eh. Pwede pa po. Yeah. Now, speaking of that, speaking of the older, or the adult, what do you call this, the adult engagement, gaano kadami ang sumusuporta? Kasi like kagaya namin dito sa broadcast, when we heard about what you were doing, ang tingin kagad namin, this is something that we've got to support. This is something that we've got to promote. So, kamusta naman ang traction ng mga older folks, as it were, doon sa inyong ginagawa? Actually po, like based on sa events namin, maraming nag-a-attend na even on the older side. Kahit kahit hindi sila mga teachers and educators, they just want to support our events and support our cause. So I believe na kahit mga older people, nakikita din nila right now na may problem dun sa inequality sa women in STEM. So they support our events, our initiatives, and kahit yun sa blog, nakikita din naman. And also in Facebook engagements. Now, has there been, maybe, I don't know, baka meron kang top of mind, mayroon na bang success story
that you have seen, or at least an impact dun sa youth in women in technology? Meron na bang naging result dun sa inyong mga ginagawa? Okay. So every after event po kasi may feedback kami. So we can improve continuously. And sobrang nakakatuwa dun sa mga feedback forms namin na ang daming nagsasabi, nagko-comment na, oh, you guys, kayo yung dahilan and isa sa mga factors kung bakit gusto ko na ulit pumunta sa STEM kasi na-discourage daw siya before. Pero because of our content and nag-attend sila ng events namin, gusto na ulit nila and na-inspire sila ulit na parang magbalik loob to STEM. Mm-hmm. Kasi nakita nila women can be in the STEM field and it's possible. And marami na talagang naging successful. So if they can do it, kaya din ng mga youth na nag-a-attend ng mga events namin or like nag-educate sa sarili nila. Kayang-kaya nila mag-succeed in the field of STEM. Mm-hmm. Okay. Now, that being the case, since nabanggit mo nga na meron ng mga meron ka bang, from a personal standpoint, meron ka bang mga ehemplo, meron ka bang mga role models na mga women who are in technology at this time? Okay. Actually, when I started schooling, yung unang woman in STEM na nakilala ko is Fe Del Mundo. Pinag-research kami tungkol sa kanya para sa science discussion and I was so amazed that she invented founder ng Children's Hospital dito sa... Yes. Yeah. Yes. And then, she saved a lot of premature children. Tapos, yun nga yung public hospital. Tapos, siya yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko maging researcher in the field of medicine. And because of her, I started to trust myself more. Sinabi ko sa sarili ko na may babae naging successful sa field na to. So, kung kaya niya, kaya ko rin. Tapos, another influence is Katherine Johnson. Yung movie actually na Hidden Figures. It really inspired me na tumayo ulit kapag natatalo sa competitions or kapag hindi ko naabot yung goals ko. Dahil sa kanya, naging mas interested ako sa physics, space, and math. At dahil din sa kanya, na-realize ko na talagang maraming barriers sa pag-abot ng pangarap ng mga kababaihan. Merong gender barrier at meron ding social barrier kung saan sinasabi sa mga kababaihan na hindi nila kaya maabot ang pangarap nila dahil babae sila. At nakaka-experience din ng mga inequality kahit sa school or sa work. So, ayun, dahil sa kanila, mas tumatag ang loob ko na mag-pursue ng STEM. At mas na-inspire ako na mag-contribute to WeTech. Kasi alam ko na hindi lang naman ako yung nag-iisang babae gusto mag-pursue ng STEM. And marami pang ibang mga kabataan na gusto ko silang matulungan by celebrating successful women in STEM para makita nila na hindi lang para sa mga kalalakihan ang field na to. Mm-hmm. Wow. And how do I see, or rather how do you see ang trajectory ng your studies and your career? How do you look at yourself in the future? What are you going to pursue? And then how are you going to parang panghawakan itong advocacy na ito? Kasi apart from the advocacy, kailangan makita rin yun dun din sa sarili mong ginagawa. So ano ang pinaplano ng isang Jaira Bueno? So I actually want to pursue biomedical or environmental engineering with a minor in entrepreneurial studies. So ayun yung gusto ko in college. Pero bilang isang VP for External Relations, ang pinaka-vision ko ay aming tao sa Pilipinas at sa mundo. Yung mga events, content, at projects ng WeTech para mas maraming tao ang mabigyan ng inspirasyon at lakas ng loob upang makamit ang kanilang pangarap kahit gaano karaming hamon ang harapin nila. Mm-hmm. Now, dun sa the course that you mentioned, ano yung special dun sa field na yon? Kasi it's hindi siya regular na ako'y magiging doktor, ako'y magiging engineer. It's a different kind of engineering that you're talking about. So siguro para dun sa mga nakikinig, siguro baka that might be an area na pwede lang pursue. What's in that particular kasi there's environment and there's engineering. Talk about it. So actually, yung first po is biomedical engineering. So
it's like medicine and the field of engineering, and it's focusing on research. So ang gusto ko po kasing gawin ay gawing mas accessible and sustainable yung mga solutions para sa medical problems. And doon naman po sa environmental engineering, it's providing solutions to have a more sustainable cities, sustainable future para habang napapangalagaan natin yung environment. So yun po yung special din sa field. Okay. Nako, patuloy po tayong nakikipag-usap ngayon kay Jaira Bueno. Siya po ang Vice President for External Relations ng Youth and Women in Technology or WeTech. At ito po nasimulan din ni Audrey Pe. At ngayon po ay it's all, in a sense, all over the world through the social media, trying to encourage the view na wala pong issue, wala pong gender biases ang technology, science, math, engineering, at yan po ay pwedeng area na kung saan mamamayagpag ang mga kababaihan at ang mga kabataan. Nako, wag po kayong aalis dahil yung mga huling sandali natin with Jaira Bueno dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783 at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagbabalik sa ating mga huling sandali dito sa ating palatuntunang ehemplo. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at patuloy po tayo nakikipag-usap kay Jaira Bueno. Pero bago po yon, isang paalala po ulit, tulad ng sabi ko kanina, kung mayroon po kayong mga kakilala na mga ehemplo ng ating panahon, maging bata man o may edad na or mga organizations na nagpapakita ng galing ng Pilipino,
please write us an email sa dzasinfo@febc.ph o di kaya naman mag-text po sa amin sa 0917-572-1754 or para madali, if you're watching this on FEBC Radio TV, sa Facebook Live, pwede po kayo mag-post. Just give us the name and the contact and, we will be all too willing to just pursue at hanapin po itong mga magagaling na Pilipino natin. Now, going back to you, Jaira, sa mga ganitong pagkakataon, I am just overwhelmed. No? Sabi ko nga, kanina nung nagkikwentuhan tayo, sabi ko yung aking mga ini-interview nitong past episodes ng ehemplo, sabi ko, pabata ng pabata. Yung una kong in-interview ay 26 years old, sumunod yung 21, ngayon 17. Sabi ko, baka susunod 15 years old na yung kakausapin ko. Pero ako'y natutuwa kasi ito na yung next generation. It's a next generation na siyang magpapatuloy ng mga gawain na nasimulan ng mga nakatatanda sa atin. At ngayon, maraming mga kabatch mo, no? Yung sabi ko nga Gen Alpha na, if I'm not mistaken, you'll be in that range. At nagsisimula ng pag-aaral and then eventually moving into your career. And right now, sabi mo nga, meron ka ng direksyon, medical engineering and environmental engineering. So meron nang nakalatag. Paano mo ma-encourage yung mga kabatch mo, yung mga kabataan ngayon para maging role model? Parang in a sense, to take the lead tulad ng ginawa ni Audrey at katulad ng ginagawa mo, to take the lead and become the role models for your generation. Paano nilang gagawin yan? Okay, first, kailangan mo munang magsimula talaga sa sarili mo. Are your values and actions parallel to what you want to be? Isipin mo kung ano yung talagang gusto mong maging. Don't mind what society wants you to be kasi in the end, it's your choice. Ikaw yung pipilin ng path na gusto mong i-take. Kaya dapat maging responsableng tao tayo sa mga interactions natin sa ibang tao, sa mga sinasabi natin in real life man or sa social media. You must all set a good example to other people. Behave in a way na yun din ang gusto mong ma-receive. Practice empathy, respect, and kindness towards other people. At pag nakakita ka ng mali or hindi dapat sa society or sa kahit saan man, and you know na it's affecting other people, don't hesitate to speak up and initiate change. Wow. I mean, that doesn't come from a 17-year-old. No? Napakalawak na nung iyong pananaw. At nakakatuwa kasi maganda yung sinabi mo na if meron kang gustong gawin, ipaglaban mo, sabihin mo, pero also deal with your elders, yung mga magulang mo, in the same respect that you would want to receive. Maganda yung maganda yung reminder na yon. Kasi nga dahil nga kaya nagkakaroon ng sabihin natin ng gap between the older and the younger is kasi nga hindi nagkakausap eh. At dahil minsan yung pag-uusap pinipigilan niyo ako eh. Parang ganun yung dynamics. Pero sabi mo nga, if there is respect and you treat them with respect the way that you would want to be treated, I think napakagandang dialogue at napakagandang reminder na yung mga kabataan ay marami pang gagawin. That's really the potential, no? Na kung kailangang suportahan lang ng mga nakatatanda. Nako, Jaira, it has been a delight to be speaking to you. Nakatutuwa na sabi nga natin yung future nakaset na kasi nandiyan kayo. Sabi nga natin sana mas dumami pa yung mga katulad ninyo na patuloy na tumitingin into the future pero ngayon pa lang ay hinahanda na yung kanilang buhay. Thank you very much for your time at saka patuloy mong pagsikapin ang pag-aaral mo, Iha. Thank you for having me po here. Yeah. Nako, it has been such a delight. Narinig niyo po yung ating pakikipagkwentuhan kay Jaira Bueno at tayo po ay nagpapasalamat sa oras na binigay niya. Mga paalala niya sa mga kabataan, huwag niyong bibitawan yung pinaglalaban ninyo, itaas ninyo yung inyong pinaglalaban, speak well at dialogue well with those that do not understand. Tapos sabi nga niya, kung pwede, educate your parents,
in a respectful way para malaman nila bakit ito mahalaga sa inyo. Napakaganda po nun. At yung malinaw na kanilang advocacy na ang career, ang science, technology, engineering, and mathematics, wala pong gender yan. At kahit sino, basta may kagalingan, nandoon po ang pwedeng gawin, maging babae yan o lalaki o kung sino ka pa man. Nako, maraming salamat din po sa inyo, sa inyong patuloy na pakikinig sa ating palatuntunan at pagka po ganyan, kami naman po ay nabibigyan ng inspirasyon, no, ng mga kabataan at ng ating mga tagapakinig na patuloy pong tumatangkilik dito sa palatuntunan natin. So maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin at tayo po ay nagpapasalamat din sa ating production assistant si Arwel Mendoza at siyempre muli, tayo po'y nagpapasalamat kay Amiel Lopez na siyang nag-recommend kay Jaira Bueno para sa araw na ito. Kaya po sa aking pagtatapos, unang-una paalala po, stay safe, mag-ingat po kayo at patuloy lang po nating sundan yung mga medical protocols na binibigay po sa atin na maghugas, umubo sa siko ninyo at huwag masyadong malapit. Mag-ingat lang po tayo hanggang makatawid po tayo dito sa pandemya at magkaroon po ng bakuna para po sa ating lahat. But until then, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew na nagpapaalalang saan man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat.